Nasa linya na po ng ating komunikasyon, Attorney Cecilio Duca, isa po siyang constitutional law expert at ating pong tatalakayan ang mainit na usapin ng impeachment dahil ayon nga po kay Senate President Jesus Escudero, tuloy-tuloy na ang impeachment, wala na daw pong pwede pang makadlang para sa gagawin nilang impeachment proceedings laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po Attorney Cecilio, welcome po sa Isyu ng Bayan with Lisa Eden Jerome. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Gusto ko yung background mo, mga libro mo yan, sir. Oo nga. Alam, pag nakakita ako ng ganyan, tingin ko talagang sobrang talino ng mga nagbabasa ng ang kakapal. Ang hirap basahin yan. Anyway, attorney, tuloy-tuloy na daw po ang impeachment laban nga po kay Vice President Sara Duterte, So, ano po ba sa tingin mo ang mangyayari dito sa impeachment na to? Ay, nasa rules po ito ng Senado na kapag nag-convince na, tuloy-tuloy na po ito, ay presentan na ho ng ebidensya yung mga prosecutors na manggagaling sa House of Representatives. Pati mga testigo ho nila, kailangan ipresenta nila. Tuloy-tuloy na po yan ayon sa rules ng Senado. So, ibig sabihin, wala na pong pwede pang maging hadlang, Ayon nga po kay Senate President Escudero, Attorney Duca, yung ngayong senator, meron na silang robe, Yung robe nila ay Oxford Crimson yung tawag doon, Pero yung mga newly elected senators ay pagagawan pa daw po. So, dahil may continuation in the 20th Congress. Yun ho ang kuha natin kasi tuloy na po ito unless magkaroon ho ng pagpipigil manggagaling sa Korte Suprema kasi matatandaan po natin ang Vice Presidente ay may petisyon sa Korte Suprema na itig impeachment trial. Correct. Dahil sa issue na ni-raise nila at wala po ng Korte. So kung wala pa pong desisyon ng Korte Suprema, mananatili pong legal at regular yung procedure kaya ito. So ang impeachment, Attorney Duca, ay isang legal at political process. So paano po natin masasabi na ito ay legal at political? Well, nasa saligang batas po ito, na talagang role ng Senado na pakinggan yung ebidensya, litisin ang nasasakdal, kumbaga, magdesisyon ng ayon sa mga ebidensya, pero hindi po natin may iwasan na tingnan natin, hindi naman lahat ng mga senador ay abogado at judges, kumbaga, ay natin maaasahan na masusunod talaga ang mga lituntunin ng hukuman o yung rules of court sa kanilang kaya hindi humayaalis ng mga politiko po ito, mahaluan talaga ng politika ang pagdesisyon ho dito at syempre itimbangin ho ng mga senador na siyang huhusga kung makabuti sa kanilang kinabukasan, ang kanilang pero sabi nila, attorney, numbers game lang naman yan. Kung sino yung kaalyado nito at hindi kaalyado nito. Ayun na. Malalaman mo na yung resulta ng botohan. Diyan pumapasok yung politika. Tama po ba, Attorney Duca? Kasi, kaya nga po nangangampanya yung magkabilang panig. Kasi lang ho natin ng boto ng 16 na senador para sa pwesto. Kasi po, tatandaan natin na impeach na. The moment na ipinail sa Senado yung case of impeachment, impeach na po yung tao, President. Ngayon po, ang lamang ng Senado, tingnan kung tama ba yung ebidensya, kung may talagang may pananagutan, at magdesisyon kung tatanggalin o hindi. Ngayon kung hindi po yung 16 na boto ng mga senador para tanggalin yung Vice Presidente, ay mananatili po siyang Vice Presidente hanggang sa matapos ang kanyang termino. So 1/3 votes po ang kinakailangan na attorney, para ma-impeach sabi mo nga, pagdating pa lang sa Senado, impeach na, para talaga pong tuluyan ng matanggal sa kanyang pwesto si Vice President Duterte. 2/3 vote po ang kailangan natin, kaya po 16.
16 votes. So. 16. Pero ngayon pa lang, nakikita mo sa social media, may nagbibilangan na. Hindi dahil ba? numbers game. Numbers game. So yung mga kaalyado, kakampi, at kampihan, ito talaga ay hindi may iwasan kasi nga political process, Attorney Duca. So ngayong sabi mo nga hindi naman lahat ay abogado at nabibilang sa daliri ang mga abogado at mahuhusay. Paano po nila may exercise ang sabi mo nga ay pananagutan ng isang nasasakdal kung ang mga abogado, kung ang mga senador ay hindi kayang gampanan ang legal na proseso? Well, siguro naman po makikinig sila dun sa mga ebidensya na ipipresenta sa testimony ng mga testigo na ihaharap sa kanila. So, at nananalangin tayo na magdedesisyon sila ng patas at nang naaayon sa katotohanan at hindi lamang sa kanilang political inclination at affiliation. Kasi nakataya naman dito ang kinabukasan ng ating bayan. Kasi ano man dito, may ang reflection nito dun sa kinabukasan lalo na sa darating na halalan sa 2028. Yes. Palagay nyo ba, pagtansya nyo, Attorney Duca, ay malakas ang ebidensya na ipipresenta ng prosecution? Sa pagbasa ko po dun sa mga articles of impeachment, ito iyon, ang napansin ko may mga 2 o 3 na kung talagang susundin natin ang court, baka magkaroon ng conviction. Pero yun nga may po, basehan. depende rin ito doon sa pagtingin nila sa mga ebidensya at mga testigo na ihaharap ng prosecutors na manggagaling sa House of Representatives. Ang katotohanan po, hindi talaga pagalingan ito ng ebidensya, kundi paano mo kukumbinsihin yung 16 na senador na bumoto para tanggalin ang vice-presidente. Kasi tinitingnan nila yung kanilang political standing, lalo na eleksyonista dun sa 2028 elections. Attorney, ano pong basa nyo? No? Dahil, of course, nangyari na yung halalan at ina-expect ng marami, nalulusot yung mga nasa alyansa, no? Mga kaalyado po ni Pangulong Marcos. Pero halos pantay lang. So anong magiging implikasyon nito sa mangyayari pong impeachment? Kung titingnan po natin yung kanilang mga political inclinations at leanings, hindi, sa tingin ko baka hindi makakuha ng 16 na boto. Pero malay nyo naman sa pagharap ng mga ebidensya, ito nila ng testimonya ng mga testigo, baka naman yung mga hindi kumbinsido ay makumbinsi. Correct, oo. Lalo't attorney, live yan na nasusubaybayan po ng taong bayan, hindi ba? So doon papasok yung political opinion, no? Kailan po ba mag-i-start ang political opinion at kailan magwawakas itong ganitong sistema? Hanggat may mga politiko po tayo ay hindi talaga hindi. At saka yung kasing inaasahan nila yung pagpanig sa kanila ng masa. Nasa po ang pulso ng masa, yun ng mga senador sa tingin ko. Lalo na mga political ambitions na o umakyat pa sa mataas na posisyon. Attorney, kung sakali lang po na hindi ma-impeach si Vice President Duterte. So, anong mangyayari? Malaki po ba ang chance niya na maging presidente by 2028? Kung pakikinggan natin at titignan natin yung mga survey, kung paniniwalaan natin, although sa mga nakarang eleksyon, hindi accurate yung resulta ng mga surveys. Ano po? Kasi wala doon sa line-up ng mga survey, nakapasok at mataas pa yung mga pwesto. Tignan po natin itong survey, baka. Kaya lang po, alam nyo, mahaba pa yan, 3 taon pa yan, at kung halimbawa na ma-dismiss man ito at mapawalang sala ang vice-presidente, meron pa rin 3 taon para mag-file sila ng another impeachment case. Kung talaga kasuhin. Kasi ang rule natin dito sa saligang batas, isang impeachment complaint ay pwedeng i-file sa loob ng 1 taon laban sa isang opisyal na impeachable ayon sa saligang batas. 2 is 2 mas. How much more kung 3 yan, Attorney Duca? Parang hindi na uusad ang ating bansa kung ganito ang magiging sitwasyon na lang. ng ating
mga mambabatas. Tama po tayo. Tama po kayo dyan. Kaya lang yun nga po, pinapayagan sa saligang batas na pwede pa silang mag-file isang impeachment case bawat taon. Kung talagang nila. May mga implikasyon nga po ito. Talagang tatrabahuhin. Oo. Yes, mga partner. Ano yan attorney, kamusta po? Jerome po. Ako napapaisip lang. Wala na tayong magagawa kasi nasa saligang batas na po yan. Pero bilang constitutional lawyer, expert, ito ay ating minana sa mga Amerikano, yung impeachment, hindi ba? Sa tingin mo ba, ito ba ay flawed? Ay kailangan ba nating ayusin at baguhin sa susunod, sa hinaharap? Maaari po siguro natin tingnan kasi tama po kayo na ito ay ginaya natin sa mga Amerikano at medyo mas ginandahan pa natin. Pero, sa tingin ko, kailangan natin tingnan ng masusing pag-aaral na baka ito ay nakakahadlang sa ating mga pag-unlad sa ating ekonomiya, so baka kailangan na nating tingnan. At saka kung ang Vice President talaga sa ating sistema, wala talagang trabaho Totoo. Kaya, Kasi natin yung Vice Presidente, palaging opposed doon sa nakaupong Pangulo. Opo. Kaya po dapat siguro Attorney, natanong ko po kasi dahil nga tama po kayo sayang yung oras ng mga senador sapagkat ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Hindi ho sila mga wes. Okay? So, something is wrong with our system and we need to change it. Diba? Siyempre, hindi ka naman po congressman o senador para gumawa ng batas na yan, pero ikaw rin ay isang mamamayan. Hindi ba? Nakikita po ninyo mayroong flaw doon sa ating sistema. We need to change it. Well, tama po kayo. Kailangan natin sigurong araling mabuti. Ano ba ang epekto nito? Kasi sa kasaysayan natin, ilan na ba ang na-impeach nating mga opisyal? Nandiyan po si President, nandiyan si Justice Corona. Pero at the end of the day, ano po ba ang nangyari sa atin? Umunlad ba tayo o hindi? Oo. Totoo. Yes, totoo. So going back to So tama ba, attorney, si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahan, na pangalawang pangulo na sasailalim sa impeachment proceedings, Opo, tama po yan. May nabanggit po kayo kanina, attorney, sa 7 articles of impeachment at 2 or 3 doon yung nabanggit nyo. Ano po ba itong mga articles na ito? Well, sa personal ko lang ang pagtingin, kung hindi maipapaliwanag kung saan napunta yung confidential fund, baka doon sila magkaproblema. Kasi maliwanag po na may mga pera talaga na hinahanap. At doon sinubmit na liquidation report, kung tama yung nakita kong mga dokumento, hindi na ipaliwanag ng maayos at marami mga pangalan ang questionable. So kung iyon, baka makumbinsi yung ibang mga senador na talagang may pananagutan. Yes. Pero at the politics pa rin ang mamamayani. Okay. Confidential funds. Hindi po ba dapat ang magtitistigo dito ay mga taga-COA? Yun nga po, nagsubmit sila ng liquidation report. Kaya lang, liquidation report na ito, kaya na-flag down kasi may mga pangalan yatang lumabas na hindi naman talaga tunay na pangalan ng tao. Yun ang sinasabi ng mga congressman. Kaya isa dun sa articles of impeachment, article number 2 yata ito, kung saan hinahanap at dapat ipaliwanag kung saan napunta ito. Okay. So yan, naabangan talaga natin yan, At attorney, kanina pinag-uusapan nga namin ang mismong kaya campaign manager, Congressman Chanco, nagsabi ay kaya daw po ang resulta ng halalan ay kumbaga hindi nakuha yung majority ng mga alyansa. Dahil daw po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ba ay naniniwala na malaki yung implikasyon niyan? Sa tingin ko po meron, lalo na po doon sa bandang South. Kasi alam natin na itong mga lugar na ito, lalo sa Davao, ay baluarte ng mga Duterte. So kaya po epekto nito kasi hindi natin maitatatwa na talagang malakas pa rin po ang suporta ng mga tao doon sa kanila, sa lugar nila at mga karating lugar. At marami pa akong nakikipag-simpatsya sa kanila. At saka mga kasi ay, sabi nyo nga kanina, maawain. At doon tayo
underdog. So, kung tingin natin aapi ito, para may protest vote tayo, ito na lang ang kakampihan ko. Kaya siguro, plus, marami po talagang factors Katulad ng kapatid ng Pangulo na kinakalaban yung kanilang Exactly. si Congressman Amy Marcos na in-endorse ni Vice President. So malaking epekto ho ito dun sa overall performance ng candidates. Dahil sa result ng eleksyon na naging resulta yung alyansa ay karamihan na hindi nagwagi. Ano po. At dito sa impeachment, in case manalo hindi ma-convict si BP, ano po ang implikasyon nito sa Pangulo? Siya po ba ay talagang tuluyan na magiging lame duck president? Hindi naman siguro kasi tatandaan natin, hindi lang naman Senado ang gumagawa ng batas. Nariyan pa rin naman ang House of Representatives. Correct. At alam ko, majority pa rin sa House of Representatives ay sinusuportahan ng Pangulo. So makagalaw pa rin po. Yung nga lang, hindi natin maiwasan na talagang may mga oposisyon at lalo po sigurong lalakas ang oposisyon pag hindi na-convict ang Vice President. Ito po ay magiging eye-opener sa mga uupong congressman dyan sa lower house. Ano po? Yung pong mga hindi kaalyado ni Speaker Romualdez. No? Sila po ba ay sa palagay nyo ay tuluyang kakampi sa Speaker or makikipag-unite? Tingin ko, depende ito sa magiging programa at plataforma ng Speaker. Kasi kung tuloy ni Speaker yung mga ginagawa niya ngayon, tingin ko, mananatili yung kanyang mga kakampi at baka mahinganyo pa yung mga bagong pasok na kumampas niya kung magpapatuloy po yung mga programa niya. Dahil nga po sa resulta ng eleksyon, no, talagang malakas ang pagkampi ng mamamayan dito sa issue ng kay Sara, no, at sa kanyang ama. Sila po ba talaga ay tuluyang papanig dito sa kay Speaker? Tingin ko po marami ang kaalyado ni Speaker pagdating doon sa House of Representatives. At tandaan po natin, itong nasa House of Representatives, sila po yung nasa grassroots. Hindi katulad ng senador na wala pong actually specific constituency yan dahil na wide at large ang pagboto sa kanila. Pero yung mga sa House of Representatives, either nasa district o sila, nahawak nila yung mga tao talaga, or party list ito, na may specific na inire-representa. Ayan. Anyway, hindi, meron pa ako isang tanong, may tanong ka pa. Reaction lang obserbasyon ni Attorney Duca dito sa nakaraang eleksyon sapagkat sinabi niya na grassroots yung mga congressman. Ano po? At naging malaking parte ang ayuda, Attorney Duca. So, ano po ang tansya nyo sa mga susunod na eleksyon? Talagang pera-pera lang ang mamamutawi. Mahirap pong sabihin, pero totoo naman po na talagang kailangan gumastos para manalo sa eleksyon. Kaya lang, sarili nilang pera ang ginagastos at hindi pera ng bayan. Kasi totoo naman na sa obserbasyon ko lang naman po, na yung mga tao talaga, yung mga botante na walang-wala, kung sino po makibigay sa kanila at maisasalba ang kanilang pananghalian, yun po ang maaalala nila sa balota. Totoo yan. Alam mo, attorney, meron nga akong joke May joke lang to joke lang to. Sabi ko, ba't pa hindi na natin kailangan ng eleksyon. Highest bidder na lang. 'Di ba? Pwede bang magkaganon, attorney, sa Article 3 Bill of Rights, yung ating tinatawag na ano bang requisition? Hindi equal protection. Equal protection, ibig sabihin, talagang pare-pareho dapat ang treatment. Kaya lang, hindi naman yata lahat ay nakakatanggap ng ayuda. Oo, totoo yan. At hindi naman lahat ay tumatanggap. Ikaw ba nakatanggap na ng ayuda? Hindi pa. Hinintay niya nga Hinintay niya. Oo, wala. Biruin mo, attorney attorney, tingnan mo mabuti Ikaw na taxpayer, ikaw mismo hindi nakakatanggap ng ayuda. Di ba dapat patas lang? Tama po kayo, kaya lang daw po. Hindi mo na daw kailangan. Taxpayer. Sila ang hindi nakakatanggap. So ano po ang dapat nating abangan na Attorney Duca sa impeachment?
Una-una po, abangan natin kung talagang itutuloy na nila yung impeachment at inaantabayan din natin yung mga petisyon na nakasalang pa ngayon sa Korte Suprema kasi o ng desisyon ay maapektuhan ang paglilitis sa Senado. Pero kung wala yung desisyon ng Korte Suprema pa o kaya ang magiging desisyon ay hindi papabor sa Vice Presidente, ay matutuloy ang impeachment at isa pa nga abangan natin paano boboto ang mga senador natin. Correct. Oo. Paano yung iba na approve without thinking, attorney? Ayun ang mahirap. Attorney Duca, pwede ba makahingi ng autograph nung nasa likuran mo? Bigla ako napatingin. Nandito, meron palang monitor dito. Anyway, attorney, siguro panghuling mensahe na lang ko para sa ating mga televiewers, sa ating pong mga listeners. Okay, maraming salamat po sa pagkakataon at sa ating pong mga tagapakinig. Pagpatuloy po natin ang maging mapanuri, hindi porke nangako ang isang kandidato ay paniniwalaan na natin kasi ang karamihan dyan, mga paasa lang. Kaya magkakaroon tayo ng sakit, umasa tapos inindian o UTI. Masakit. Napako na. With that, Attorney Duca, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat din.